Mapagpalang araw po sa lahat. Ako, nawa, nasa maayos kayong kalagayan, kayong mga nanonood ng aking munting video. Ano man po ang inyong kalagayan sa buhay, may karamdaman, may kabigatan sa buhay, may mga sakit, nawa makatulong po ito. Makatulong sa bawat isa ang aking pong pagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos ayon po sa poemen ang Biblia ng mga pastor. Hindi po akin yan, hindi ko aral yan, kundi babasay lamang po natin kung ano po yung nakasulat. Ano po, siyang akin namang ibabahagi sa inyo. Walang labis, walang kulang, kundi kung ano lang po yung nakasulat, sabi ko nga, siya lang po ang aking ibabahagi sa inyo. Nawa, pakinabangan niyo po ito, sapagkat ang salita ng Panginoon ay maaasahan at ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating spirituality. Bago tayo papalaot sa pag-aaral, tayo muna po ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa araw na ito ng iyong turo at aral na ayon sa poemen, ang Biblia ng mga pastor, ay lubos po naming maunawahan. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa, anuman po ang kanilang kalagayan, kung may bigat, iyong paghahanin o Diyos. Kung meron pong mga sa iba't ibang karamdaman, iyong pagalingin sila. Salamat po, Diyos. Samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good all the time. Alam niyo po, ang buhay natin unang-una, bigay ng Diyos. Bigay ng Diyos. Ano po? Basahin po natin sa Biblia. Alam niyo po, nang mag-asawa po ang inyong ina at ama, nang sila po ay nag-honeymoon, history of science, kapag dumating po sa climax ng pagtatalik ng lalaki at babae, libo-libong similya ang lumalabas sa bawat isa sa kanila. Libo-libo po ayon sa science at mga doktor. Isipin niyo po ito. Isa ka sa libong-libong similya ang napili ng Diyos upang ikaw ay maging tao. Yung similya ng nanay at tatay, magmimit po sila. Sa dami ng similya, isang similya lang ng tatay, isang similya ng nanay, magmimit po yan sa ovary. At yan po ang nagiging taho. Isipin mo po kung gaano ka kapalad sa libo-libong similya na galing sa iyong ama at ina, ikaw yung pinili ng Diyos. Ano po? At ikaw ngayon ay naging tao, mapababae man o mapalalaki. Ano po? Yan. Dito po sa Genesis, ang lumikha ng tao ay ang Diyos. Basahin natin, ano? Genesis
1:26-27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila'y mamamahala sa mga isda, sa mga hibon, sa ipapawid, sa lahat ng hayop, maging mahamo o mahilap, malaki o maliit. Sa 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ano po? Lalaki at babae. Ayun, ano? Si Adan at Eva po yun. So, yung nag-meet po si Adan at Eva, nagkaroon sila ng anak. Ganyan din po sa panahon natin. Kapag nag-meet po ang isang babae at lalaki, sa libo-libong similya, isa ka sa mapalad kaibigan na napili ng Diyos. Sipin niyo po yan. Ngayon, bilang napili ng Diyos, may tungkulin ba tayo? May tungkulin ba tayo para sa Diyos? Tandaan mo, kaibigan, kahit anong gawin ng tao, pag hindi bibigyan ng anak ng Diyos, ay hindi po nagkakahalak. Pero pag gusto ng Diyos, kahit bahog pa ang isang babae o isang lalaki, nagkakahanak po sila. Ano po? Yan po yung nangyari kay Adan at Sarah, na sila po kapwa matanda na, may edad. 100 anyos si Abraham at si Sarah naman ay 90 anyos. Na sinabi ng Diyos, sa susunod na pagbabalik ko, magbubuntis si Sarah. Samantalang bahog po siya. Kaya, ang nagbibigay talaga ng anak sa tao ay ang Diyos. Ngayon, bilang isa ka sa mga mapalad na pinili ng Diyos sa libo-libong similya ng iyong ama't ina, nang sila po ay naghalimon, meron kang gampanin ngayon. Ewan ko po kung alam ninyo yan. Ayon po kay San Pedro o Apostol Pedro, tingnan natin ang sulat niya. Ito po, basahin natin. Nahanap lang po natin kasi po, hindi po tayo walang kodi o anumang outline. Ano po? Ganito po ang sabi ni San Pedro. Unang Pedro 2:9. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang inirang, bayang paghahari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangang-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kahangang-hangang kaliwanagan.
Ayun, ano po? Pinili. Kaya sabi ko po sa inyo, sa milyon-milyon na similya na lumabas sa ating mga magulang, isang similya lang ang kailangan ng bawat isa. Magme-mate po sila. Kaya masasabi mong napakapalad mo, napakaswerte mo. Sa milyon-milyong similya, ikaw ang pinili ng Diyos. Ngayon, anong sabi ni San Pedro? Ulitin natin ha. Unang Pedro 2:9. Ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang inirang, bayang paghahari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangangangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangangangang kaliwanagan. Ang tungkulin pala natin, tayong mga tinawag, pinili upang maging tao, mapalalaki man o babae, upang magpahayag tayo ng kahangang-hangang gawa ng Panginoon Diyos na pumili sa atin. So kung may sakit ka, may dala kang bigat sa buhay, maraming problema, hindi dapat maging adlang yan upang ang Diyos ay maparangalan sa pamamagitan mo. Ang nagiging problema po ngayon, kapag ang tao mayroong dalang bigat ng problema, may banda, bigat ng karamdaman, hindi na po nila pinapansin ng Diyos. Sa isang pagkakataon po, nangaral ako sa ospital. Sa lugar ng mga may edad. Hindi ako magkamali, mga 8 sila o 9. Sabi ko, matagal na ba kayo rito? Sagot nila, oo, matagal na. Ngayon, kako, dahil umaga po yun, sino sa inyo ang nagpasalamat sa Diyos nang magising kayo kaninang umaga? Magsabi nga ng amen. Isa lang po yung sumagot. So, ibig sabihin, sa dami ninyo, isa lang yung nagpasalamat sa Diyos kanina na inyong pagbulat ng inyong mga mata. Bakit? Hindi ba kayo pwedeng magpasalamat dahil nandito pa kayo sa kwarto ng ospital? Kailan kayo magpapasalamat kapag ba kayo'y lumabas ng ospital? Ng kwartong ito, ng pintuang yan? Doon pa lang kayo magpapasalamat? Tingnan nyo po yun. May edad na po sila. Hindi sila sumasagot ng amen, kundi isa lang. Maging po sa public places na aking pangangaral, ganyan din. Madalag yung magsalita ng amen. Sa dami ng tao, nakakalungkot po. Yan po ang problema. Hindi kasi tinuturo ng mga leader ng simbahan na kapag tayo pong mga tao, nandito tayo sa mundo, dapat ipahayag natin ang kapangyarihang gawa ng Diyos sa atin. Kung mo ba may sakit ka, kung mo ba may bigat ka sa buhay, o kung ano-ano man yan, wala ka nang gagawin para sa Diyos.
Anong gagawin mo? Puro ka na lang hingi sa Diyos. Puro hingi ka na lang. Dapat hindi po ganon. Kasi yung katawan mo ay pagmamayari ng Diyos. At anong sabi ni Pedro? Ulitin natin. Ngunit kayo'y ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang inirang bayang paghahari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangang-hangang gawa niya. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kahangang-hangang kaliwanagan. Mula sa kadiliman, tinawag tayo tungo sa kaliwanagan. May sakit ka, wala ka sakit. May problema ka, wala kang problema. Dapat ipahayag mo ang gawang kahangang-hanga sa iyo ng Panginoon Diyos na may gawa sa iyo. Amen po ba, kaibigan? Ayon naman kay San Pablo, basahin natin. Sa unang Korinto, ano naman ang sinasabi ng kasulatan? Ayon kay San Pablo, ganito po nakatala. Unang Korinto, ano po? 19 at saka 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo upang hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yan. Ano sabi ni Apostol Pablo? Yung katawan natin, bigay ng Diyos. So, itong dalawang apostol na ito, na si Pedro at Apostol Pablo, hindi magkalayo ang turo. Kasi po, apostol sila ni Jesus. In Christ alone. So, gamitin daw po natin ayon kay San Pablo ang ating katawan upang maparangalan ng Diyos sa atin. Ganon din nasabi ni Pedro. Upang maparangalan ang Diyos sa atin. Pero ngayon po ang nangyayari, ang pinaparangalan ng tao si Satanas. Bakit ko nasabing si Satanas? Tignan nyo po ang inyong paligid. Baka mismong pamilya nyo kaya, tignan nyo. Napaparangalan ba ang Diyos sa pamamagitan ninyo? Kayong mga tatay, kayong mga nanay. Baka yung bunganga ninyo, puro mura ang lumalabas. Puro kapag mumura. Konting mali, mura dito, mura doon. May karangalan ba ang Diyos na ikaw ay isang palamura? Minumura mong iyong kapwa-tao. Nilalait mo. Kayong mga marites dyan. Maritos. Baka kayong mga inom ng alak, inom dito, inom doon. Sigarilyo dito, sigarilyo doon. Itit dito, itit doon. Ng mga droga. Pasarap sa buhay.
Walang karangalan ng Diyos sa iyo, kaibigan. Kung ganyan ang buhay mo, pinapakita araw-araw. Sapagkat ang mga bisyo, ang pinaparangalan mo, ay walang iba kundi si Satanas. Produkto ni Satanas yan. Yung mga salita mong mahalay, pagmumura, panlalait, panliliit sa iyong kapwa. Hindi aral ni Jesus yan. Aral ng demonyo yan. Kaya nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng demonyo. Tignan po ninyo, maging ang ating sangay ng gobyerno, Senado, Kongreso. Ano po ba ngayon ang kahinitan ng news? Di po ba? Manyak sa laman, leader ng simbahan, kinakampihan. Mga senador, mga kongresista, binubulsa ang pondo ng bayan. Nabulgar na lahat. Patuloy pa silang pagdi-deny. Anong sinasabi nila? Hindi ko naman hiningi ito. Ibig sabihin, merong nangyari. Kanya nga lang ang pangangatwiran nila, hindi ko hiningi ito. Kung hindi mo hiningi, edi soli mo sa kaban ng gobyerno. Halimbawa, pinonduhan mo yung isang ganito at kumita ka ng 20%. 20%, saan galing yun? Hindi mo hiningi. Paano ka nagkaroon ng 20%? Kaya sabi ng mga kontraktor noon, SOP na po ang pagbibigay 5%, 10%, 15%, 20% sa mga senador at kongresista. Sa kanila po kasi yung proyektong yun. Meron bang karangalan ng Diyos dyan? Tapos sabi nila, hindi ko naman hiningi. Ibig sabihin, may binigay. Billion ng project, magkano yung 20%? Magkano yung 5%? Magkano yung 10%? Magkano yung 15%? Inilalagay po natin sila sa Senado at Kongreso. Pero, binubulsa po ang pera ng bayan. Kaya tignan nyo, kalsada, kagagawa lang, biyak-biyak na. Mga housing project, sigod naman ang gamit. Bumagyo lang, sira na ang mga bubong. Nasaan ang karangalan ng Diyos dyan? Mismong Pangulo, after ng manungkulang kinasuhan, sandamakmak na ninakaw na pera. Walang karangalan ng Diyos sa iyo, kaibigan. Kung ganyan ang iyong buhay. Maliwanag ang Biblia. Ang katawan natin, bigay ng Diyos. Ulitin ko Unang Korinto 6:19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Ang alin pinagkaloob? Yung katawan. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Sinong may-ari kung ganon? Di yung nagkaloob. Sino yon? Ang Diyos. Verse 20. Sapagkat binili na kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ang nangyayari,
Ang pinaparangalan mo si Satanas. Kasi nga, yung gusto ng masama, yun ang gusto mo. Yung isang senador, sabi pa nung isang vlogger, kumita ang yung pamilya. Kasi po, pet sila. Kasagot-sagot ng senador. Hindi naman ako nakinabang dyan. Ibig sabihin, meron talaga. Kanya lang sabi niya, hindi ako nakinabang. Oh, hindi ba meron? Hindi ko naman hiningiyan. Hindi ba meron yan? Kayo po, binoboto ninyo yan. Tapos ganyan ang gagawin nila. Ibubulsa nila yung pera ng taong bayan. Nanakawin nila. Nasaan ang karangalan ng Diyos diyan? Wala. Ibig sabihin lang po, bigyan yung karangalan ng Diyos kung ano po yung gusto ng Diyos. Ano bang gusto ng Diyos? Masama, mabuti? Siyempre, mabuti. Anong gusto ni Satanas? Siyempre, masama. Ibig sabihin po na salitang Satanas, masama. Ibig sabihin ng masama, Satanas. No. Anong gusto ng Diyos? Mabuti. Basahin natin, Roma 7:12. Ano yung mabuti? Ayon sa Biblia. Basahin po natin. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Roma chapter 7 verse 12. Ano daw po yung mabuti? Hello? Ano po ba yung mabuti? Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano daw po? Utos. Utos ng Diyos, salita ng Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, kung ikaw ay nabubuhay sa lupa, kumakain ka araw-araw. Mateo 4:4. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano yung tinapay? Pagkain. Simbolo, pagkain. Kung paanong nabubuhay po tayo sa pagkain na araw-araw, sabi ni Jesus, dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Bakit kailangan tayong mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw? Upang ang Diyos ay maparangalan. Upang ang Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan sa atin na tayong mga tinawag pinili ng Diyos upang magpahayag ng karangalan ng Diyos sa atin. Pero bakit ganun ang nangyayari? Sinasabi nila, ako naman Kristiyano. Akala nila kapag Kristiyano, okay ka sa Diyos. Lahat na lang nagsasabing Kristiyano Muslim lang hindi nagsasabing Kristiyano. Mga Buddhism ang hindi nagsasabing Kristiyano. O kung ano-ano pa yan. Pero lahat ng related sa reliyon, di ba sa kanila, ano sinasabi nila? Kristiyano rin din kami. Bakit nang nasa Senado kayo, Kongreso kayo, anong ginagawa nyo? Kapag kayo nanunungkulan mula sa barangay, kasabihan, hindi mo may bulsa ang simento at bato. So, ibulsa mo yung pambili.
Pagkatapos ng kanilang termino, 5 ang bahay. May bakasyonan pa sa abroad. Magugulat ka na lamang kapag nabulgar sa social media, ang bahay niya pala 5. Saan ka nakabili ng 5? Saan mo kinuha yung pera? Siyempre, may pa-project ka at yung nahuwardan, ang regalo sa iyo, bahay. Ang regalo sa iyo, trip to abroad. Buong pamilya, may pocket money pa. Alam niyo po ba yung mga naglalabi sa Senado? Sinusuhulan ang mga senador at mga kongresista para lumusot na yung gusto nila. Dahil narigalo yan ng bahay, o trip to abroad, o magagandang dalaga, babae. Ipipikit na lang ang mata kapalit ng kariwasahan sa buhay. O hindi ba totoo yan? Hindi na po maitatago ngayon. Matindi ang social media ngayon ng mga vloggers. Dati kampi dito, ngayon kalaban na dito. Dati kampi rito, ngayon kalaban na rito. Sabi nga nila, walang permanente sa ibabaw ng lupa. Ngayon kakampi mo, bukas kalaban mo. Ngayon kalaban mo, bukas kakampi mo. Walang karangalan ng Diyos dyan. Yung iba naman, mga reliyoso ka. Anong klaseng reliyoso? Yung ginagawa nila, wala naman sa kasulatan. Yung ginagawa nila, wala sa kasulatan. Wala na po. Yung nilikha ng Diyos na maganda, tuluyan ang winasak ni Satanas ng kasalanan. Kaya dito po, itong binanggit dito ni Pedro at ni Pablo, sila po yung mga dating winasak ni Satanas. Pero, tinawag silang muli upang gamitin sila upang ang Diyos ay maparangalan sa pamamagitan nila. Kaya tayo pong mga tao, kung naniniwala tayo, tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, bigyan natin ng karangalan ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Lahat ng ating gagawin. Sabi nga ni Jesus kung nabubuhay ka sa pagkain na araw-araw, dapat mabuhay ka sa salita ng Diyos sa araw-araw. Mahirap po ba yun? O sadyang matigas ang dibdib ninyo, kaibigan? Di ba totoo yan? Kapag nasa problema na, doon sila kumakapit sa Diyos. Kapag halos isang bulati na lang ang hindi pumipirma at matitigok na sila, anong ginagawa nila? Diyos ko, tulungan mo ako. Baligtad kay Jesus, ano? Ano sabi ni Jesus na nakapako sa cross? Ano po sinabi niya nun? Ama, Ama. Ano po yung nakasunod doon?
Kapag ang tao, ang daming problema. Diyos ko, kulang na lang atake nila ang Diyos sa langit at bumaba sa lupa. Ano po, di ba totoo yan? Oh, wag po kayong wala po personalan ito. Nag-aaral lang po tayo ng Biblia. Di po ba totoo yan? Tingnan natin, Sa 26:39, kung nakalagay. Yung nakapako siya sa cross. Ama, ama, sa baktani kanya. Hindi po ito talatang ito, no? Bakit mo ko pinabayaan? Hindi po ba ganon? Nung nakapako si Jesus sa ibabaw ng krus, Ama, ama, bakit mo ko pinabayaan? Kapag yung tao naman may sakit, Diyos ko, hindi niya masabing pinabayaan eh. Ano sabi ng tao? Tulungan mo ako, pagalingin mo ako. Yan tanong. Nung wala ka bang karamdaman, napaparangalan mo ang Diyos? O baka, puro kalayawang ka sa buhay? Sabi nga nila, sky's the limit. Paldong-paldo tayo ngayon. Huminom kayo hanggang gusto nyo. Mayabang. Nung may sakit na. Anong dialogue? Diyos ko, inahatak ang Diyos pababa sa lupa. Pero nung mayabang, sky's the limit. Paldong-paldo ito. Di po ba ganyan? Baka siya kang ganyan din, kaibigan. Tandaan po ninyo, Kung naniniwala kayong pinili kayo o tinawag kayo ng Diyos, kailangan parangalan ninyo ang Diyos. Lahat ng inyong gagawin ayon sa turo at aral ng Diyos. Yan bang pagmumura, turo yan? Hindi. Yan bang panalait sa kapwa? Hindi. Ang gusto ng Diyos, nagtutulungan. Nakita mo, kaibigan mo, walang makain, pakanin mo. Yan ang sabi ng iba. Bagay nga sa kanya, nakarma. Tapos, ilalako mo pa siya. Marites ka pa rito, maritos ka pa doon. Huwag po. Kaya yung talatang ginamit natin sa poimen, nawa makatulong po sa bawat isa, Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo po sa amin sa umagang ito, sa tanghaling ito, sa gabing ito. Maliwanag po. Kaming mga pinili mo, dapat maparangalan ka namin sa aming mga katawan na ibinigay mo rin sa amin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang bawat isa. Kung may dala man pong kabigatan ang nanonood ng video ito, iyo pong paghahanin ng kanilang dala-dala. Kung meron naman pong mga sakit, iyong paghahanin, iyong pagalingin. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ang gusto ko, share ng share. I-share nyo po ng i-share ang Word of God. Wala po kong dinagdag, wala kong binawas. Nasa Biblia po lahat ang binabanggit ko. Kayo ng mga nasisira, i-share nyo rin sa iba.
mag-like kayo, mag-subscribe kayo. Kung may comment kayo, mag-comment po kayo sa baba para naman mabasa ko. Ano po? Sige po, hanggang dito na lamang. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Nasa programa po tayong Ang Kasaysayan ng Hiwaga. Ayon sa Poemen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po. Bye-bye. In Christ alone.